Express, grabe ang binaga. Sa gitna ng mga tanong kung may NBA level talent nga ba si Kai Sotto, isang bagay ang hindi may kakaila. Marami na siyang nakatapat na NBA caliber players sa actual game. At hindi ito usapang YouTube highlights lang, ito ay dokumentado. Official matchups sa Summer League, FIBA tournaments, Australian NBL, at maging sa Japan B-League. Sa bawat stage na kanyang nilabanan, may mga pangalan na imposible noon para sa isang Pinoy, pero ngayon, si Kai Sotto mismo ang nakatapat nila. So magsimula tayo sa FIBA Olympic Qualifying Tournament 2024 laban sa Latvia. Sa harap ng mga manilarong may NBA at EuroLeague experience, tulad ni Angelos Pasekniks, former NBA players for the Wizards, at si Ronald Smits, si Kai ang naging pinakamataas na scorer ng Gilas, 18 points, 8 rebounds, 1 block, and 1 dunk, na ikinagulat ng mga crowd. Hindi lang siya basta nakasabay, siya ang bumuhat ng Gilas. Ayon sa ulat ng Spin.ph, eto na ang isa sa mga pinakamatinding international performances ni Kai sa buong karera niya. At ginamit ito ng mga scout bilang case study sa potential niya bilang legit pro-level big man. So balik tayo sa Adelaide 36ers era. Dito na silayan ng NBA level competition si Kai sa exhibition games noong 2022 laban sa Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder. Sa mga larong ito, nakaharap niya sina DeAndre Ayton, Jack Landale at mga second unit players na regular sa NBA rotations. Bagamat limitadong minutes lang ang nakuha niya, hindi siya naging liability. In fact, nakakuha siya ng praise sa kanyang off-ball defense, rim protection at rebounding positioning. Sa breakdown ng tiebreaker times, binigyang diin ang maturity ng laro ni Kai. Hindi flashy, pero matino ang basketball IQ. At syempre, sino ang makakalimot sa kanyang stint sa 2023 NBA Summer League? Sa laro kontra Portland Trail Blazers, nakaharap ni Kai ang mga bagong draft picks at G-League standouts, kabilang si Evo Badji, 7-footer, prospect ng Blazers, and Kai posted 6 points, 4 rebounds and 3 blocks in just 13 minutes. Isang efficient display na umani ng reaction sa NBA Twitter at sa ulat ng Yahoo Sports, binigyang pansin ang kanyang rim protection instincts at soft touch sa floater area, dalawang aspeto na kaagad ding hinahanap ng mga modern NBA centers. At hindi pa dyan nagtatapos, sa Japan B-League, ilang imports na dating NBA o G-League players ang kanyang nakaharap. At isa na dito si Deji Steffens, dating Grizzlies, Shaquille Morris at Alex Kirk na dating kasama sa Cleveland Cavaliers. Sa mga matchup na ito, kitang-kita kung paano na itawid ni Kai ang kanyang size at court awareness. So ibig sabihin, hindi lang sa potential umiikot ang usapan kay Kai, may resume na siyang dokumentado at karamihan sa kanila may NBA background. Kung ganito na ang nakalaban niya bago pa man siya makapasok sa NBA, gaano pa kaya kapag nabigyan na siya ng regular na rotation sa tamang sistema? I-breakdown natin ang bawat laban ni Kai kontra NBA talents, paano niya in-adjust ang laro niya sa bawat liga, at ano ang sinasabi nito sa posibilidad niya makapasok sa NBA sa 2025. Kung susuriin ang buong career arc ni Kai, malinaw ang pattern. Paakyat siya ng paakyat sa antas ng competition. Tingnan natin ang Summer League performance niya sa 2023. Limited minutes, pero solid impact. 6 points, 4 rebounds, 3 blocks, and 13 minutes. Pero hindi lang ito tungkol sa stats. Ang mahalaga kung sino ang mga nakasabay niya. Nakaharap niya ang the likes ni na Evo Badji, 7'1" athletic center from Senegal, Jabari Walker, at ibang bagong draft picks ng Portland. Mga big man na nasa radar ng NBA. At sa ilang position, mas mabilis pa ang defensive rotation ni Kai kesa kanila. Hindi explosive athlete si Kai, pero kompensado ito sa positioning, timing at length. At punta naman tayo sa Adelaide 36ers stint niya sa NBL Australia. Ang liga na ito ay kilala bilang NBA Farm League dahil maraming players dito tulad ni na Josh Giddey, LaMelo Ball at RJ Hampton ang dumaan dito bago nag-NBA. Sa Adelaide, si Kai ay nakaharap sa mga kilalang big men tulad ni na Joel Wall-Ackle Jr., Isaac Humphries na parang may NBA at G-League experience. Bagamat rotation role lang siya, kapansin-pansin na ang per minute rebounding rate at block percentage ni Kai ay kabilang sa top 5 sa buong team. Kung ibibase sa system metrics, pasok siya sa profile sa isang developing stretch 5 na may defensive upside. At ngayon balikan natin ang FIBA Olympic Qualifiers versus Latvia. Bakit ito napakahalaga? Dahil ito ang laban kontra sa isang team na may NBA caliber bigs. Si Angelos Pasekniks, dating Washington Wizard, at si Roland Smits, EuroLeague vet na NBA prospect,
ay parehong bumangga kay Kai. At paano sumagot ang Pinoy Center? 18 points, 8 rebounds, 1 assist and 1 block. At higit sa lahat, walang takot. Tumira siya sa harap ng help defender, umatake sa kaliwa, tumira ng reverse, NBA moves against NBA level defense. At hindi pa diyan nagtatapos. Sa Japan B-League, nakamatch up ni Kai ang mga former NBA players na sina Alex Kirk, Deji Stephens at Greg Whittington. At sa mga laban na yon, mas kitang-kita ang maturity ni Kai sa low post decision making at weak side defense. Kung kayang makipagsabayan ni Kai sa mga ganitong klaseng atleta at minsan ay nalampasan pa nga niya, hindi ba't malinaw na may NBA system somewhere na pwedeng mag-fit sa kanya. Ang mga centers tulad ni Daniel Theis, Alex Len, Udoka Azubuike at kahit si Jonas Valanciunas, lahat sila ay may tinatangi sa kanilang role, high IQ, good length, willing to screen and defend. At si Kai, nasa trajectory na yon. Sa dami ng NBA level players na nakatapat ni Kai mula sa Adelaide 36ers, sa NBA Summer League hanggang sa FIBA at Japan B-League, malinaw ang isang katotohanan, hindi siya bago sa elite competition. At sa kasalukuyang estado ng NBA, lumalakas ang value ng mga tall, versatile big men na kayang mag-provide ng depensa, mag-roll sa pick and roll, at hindi demanding sa bola. Tingnan mo ang roles ni Isaiah Hartenstein, Nick Richards, at kahit ang resurgence ni Daniel Gafford, lahat sila ay hindi superstar scorer, pero may defined roles na hinuhubog ng sistema. Si Kai kung mailagay sa ganitong klaseng environment, sa isang coach na marunong mag-develop ng bigs at marunong gumamit ng drop coverage defenders, ay pwedeng maging long-term contributor. Ang tanong, saan siya bagay? Isang posibleng ruta? G-League entry with a focus on defensive development. Maraming NBA teams ang may G-League programs na nag-aalaga ng international big men. Pinapakalma muna ang tempo at tinuturuan ng rotation discipline, shot timing at transition reads. Si Kai ay nasa ideal age pa rin na 22 at kung makakasama siya sa isang elite development program gaya ng Ignite o Shola Magic o South Bay Lakers, may chance siyang masanay sa NBA pace without the pressure. Pangalawang option, European circuit muna. Maraming players, gaya ni Willer Hernan-Gomez, Osman Garuba, at kahit sa Nikola Jokic mismo, na hinasa ang kanilang decision-making at basketball IQ sa structured systems ng EuroLeague bago pumasok sa NBA. At sa current skill set ni Kai na may passing vision, high post reads at footwork sa post, baka nga mas bumagay muna si Kai sa Europe para ma-polish ang execution bago muling sumubok sa NBA. Pero kung may isa mang matinding dahilan kung bakit hindi pa dapat mawala ang tiwala natin sa NBA dream ni Kai, eto ay, he's still evolving. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.